Mga kwento ni Felmo. Halos lahat kami ay nakikinig ng kwento mo. Maliban lamang sa mga takot makinig gawa ng hindi makatulog pagkatapos mag-duty. Andito kami ngayon sa Japan dahil sa bagot at drifting ang barko. Naisipan naming magpadala ng kwento. Greetings from MV Andrea Palladio Crew. Masiman kami. Dahil palagi kaming nakikinig at hindi maiwasang makarelate kami sa kwento ng mga ibang sender nyo. Lalo na sa engkanto, aswang at multo. Ang kwento na ipapadala ko ay kwento ng 3 kong kasama ngayon na hatat nang ipadala ang mga karanasan nilang kababalagan. Unang karanasan. Ako po si Salvador, o tawagin na lamang nating Badong. Pinanganak sa Leyte. Isa akong chief messman. Nung 6 na taong gulang ako ay nagkasakit po ako ng sa hindi malamang dahilan. Dahil ang nanay ko ay hindi naniniwala sa mga nabate o anumang mga kababalagan ay pumunta kami sa ospital, imbis sa albularyo. Ang findings ng doktor, lagnat lang. Pero halos 2 linggo na akong nilalagnat nun. Akala nga daw ay dengue pero sabi ni Doc, obserbahan lamang umano ito. Umuwi ulit kami. Mabuti na lamang at bumisita ang lola ko na manggagamot. Siya ay magaling manghilot. Marunong magdasal ng aral ng kanan. Pagkapasok ni lola, nang makita niya ako ay naramdaman niya agad na may mali sa akin sa unang tingin pa lang. Bakit daw buong itim ang meron sa mata ko na nakikita niya? Pero hindi naman nakikita ni mama at ng mga kapatid ko. Doon na ako nagsimulang gamutin ni lola. Kumuha si lola ng lana o langis sa daladala niyang basket na maliit. Nasa maliit po ito na bote at may mga ugat-ugat sa loob na may kasamang buhangin at sili. Basta ganon. Una niya itong pinahid sa tiyan ko, bago sa kamay. At nang nasa noo ko na ay hinawakan ko daw ang kamay niya, Sir Seth. At nagsabi umano ako na, "Huwag muna, hindi naman ako magtatagal eh." Yung tawa umano na yun ay parang nakakainsulto. Nagalit si lola at may kinuhang panyo na pula na may mga sulat na hindi maintindihan sa may bulsa ng palda niya. Nag-usal ito ng mga salitang hindi maintindihan ni mama. Inilapat sa tiyan ko. Doon na ako nawalan ng malay. Nung ginising ako o nagising ako, naroroon pa rin si lola. Nasa sofa pa rin ako. Nang biglang may sinabi si lola kay mama na, "Bubuksan ko ang pangatlong mata ni Badong nang makaiwas siya sa mga diwending gala ng gala sa likod ng bahay niyo. Itim na diwende pa naman ito." Seryosong tiningnan ako ni mama at sinabihan si lola na wag na, dahil baka lalong paglaruan ako noon. Lumipas ang panahon at lumipat po kami sa Manila, sa Pasay. Nag-high school ako. Akala ko ay tapos na ang kalbaryo ko, pero may mas malala pa palang karugtong ang mararanasan ko na yon. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng eskwelahan. Nagkaroon ako ng hilig dati sa Jelly Ace na may turotot sa dulo. Paborito ko yon. Paborito ko rin ang likod ng room namin na sa harap ay may puno na may butas sa gitna. Gawa ng bata pa ay wala naman sa akin ang mga ganyan na kasi sa Maynila ay wala naman yung mga ganon, Sir Seth. Yan din ang nasa isip ko nun.
Palagi kong hinihipan ng malakas ang torotot pag natapos ko ng kainin ng Jelly Ace. Halos kada tapos ng klase o recess ay andun ako sa likod, nagtotorotot lang. Hanggang sa isang araw, Martes ng hapon, kakatapos lang ng kain ng tanghalian, pumasok na ako sa room namin. Nauna na ako doon para mag-relax. Walang ano-ano ay nakatulog ako. Kasi naisip ko noon mahaba pang oras pero nung nagising ako, Sir Seth, nasa klinik na po ako ng eskwelahan namin na nakahiga at naroroon si Mama, umiiyak. Ang dahilan pala, nung nakatulog ako, wala akong kaalam-alam noon. Kinuwento na lamang ng mga kaklase ko. Nakatayo umano ako sa may gilid ng kwarto. Nakaharap ako sa corner. Pasintabi po sa mga kumakain pero hindi lamang ako nakatayo noon. Nagdudura din. Hindi ako umalis hanggang sa nawalan ako ng malay. Akala ko okay na ako gawa nang nakauwi kami doon. Yun pala. Doon pa lamang nagsisimula ang lahat. Kinagabihan ay nilagnat ako. Dahil sa wala pa kaming pera, hindi ako pinaospital ni Mama. Pero ginagawa niya ang lahat nun. Nakatulog si Mama sa kakabantay sa akin. Pagsapit naman ng umaga, balik naman ako sa normal. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi, nilalagnat na naman ako noon. Dito ay nagsimula na akong tumayo. Sabi ng kapatid ko at ni Mama, papunta na naman sa may gilid ng bahay namin. Nagdudura pulit ako noon. Kukunin nila ako, babalik sa higaan. Pagkasapit ng 2:00 na madaling araw ay babalik na naman ako sa pader. Ganun na ganun pa rin ang gagawin ko. Umiiyak na si Mama at mga kapatid ko pero pag sumasapit ulit ang umaga, magaling na naman ako noon. Dito ay nagdesisyon si Mama na pumunta sa manggagamot. Namangha ako sa manggagamot na ito. Pagkapasok pa lamang niya sa bahay, nagsabi ito kagad kay Mama na, 4 sila. Pasalamat na lang wala ang pula. Malumanay ang pagkakasabi noon. Nagtanong naman si Mama kung ano yung 4 na yon. Hindi sumagot ang manggagamot. Pinaupo kami sa kawayan na upuan at inilapag sa harap ko ang palanggana na may tubig at pinatakan ng kandila noon. Sa gulat ko ay nakita ko ng dahan-dahan nabubuo ang malaking puno na may butas sa gitna. Nang nabuo na, nagsabi ang manggagamot ng, pasalamat ka talaga. 4 ang nadistorbo mo pero mababang uri ito. Swerte ka lang dahil tinuloy niya ang pagpapatak ng kandila na pilit humihiwalay ang parang maliliit na tao sa puno pero ilang beses kong tiningnan. Hindi talaga dumadapo sa parang hugis puno na namuo ang pinatakan niya. Kahit na doon ito pinapatak. Ang maliit na nakahiwalay ay yung diwending pula umano. Ayon pa sa manggagamot, meron umanong 5 kulay ang diwende. At ang pinakamalakas daw magbigay ng karamdaman ay ang pula. Dagdag pa niya, mabuti umano at nagapan at hindi pa pinaabot ng Biyernes. Tinanong naman ni Mama kung ano ang mangyayari pag pinawalang bahala po namin ito. Ang sagot ng manggagamot, magkakaroon umano siya ng baliw na anak at mahihirapan ng gamutin pa. Pinaghanda ng manggagamot ang dapat na alay doon sa 4 na diwende na nabulabog ko. Dahil pala maingay ako,
kaya nabulabog ko sila noon. Simula noon ay palagi akong nagdadala ng pagkain pang-alay. At sa araw din na yon ay hindi na ako nilalagnat at lumipat na rin ako ng eskwelahan. Magpasa hanggang ngayon, napapaisip ako na kung nabuksan lang ni Lola ang pangatlong mata ko. Malamang nakaiwas ako doon sa 4 na diwende. Pero baka naman tama si Mama. Baka hindi naman maging normal ang buhay ko kapag ganon. Salamat Sir Seth kung mabasa mo ang unang karanasan. Ang susunod naman namin na ikikwento ay yung karanasan ng chief oiler namin. Maraming salamat sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako pala ulit ito, si Jane. Ang nagpadala ng kwento na may pamagat na paluha sa may channel nyo na Sir Seth. Medyo natagalan itong kasunod kong kwento kasi ang daming nangyari sa buhay ko noong mga 2 taon na narariyan ako sa Pilipinas. Minalas akong makabalik agad sa abroad. Ewan ko ba, ang dami kasing arte ng mga agency, lalo na kapag nagkakaedad na ang aplikante. Isasalaysay ko ang kababalagang nangyari sa akin noong taong 2017. Nasa Abu Dhabi ako nito. Gusto ko lang sabihin na nakarelate ako doon sa kwento ng isang sender nyo na pinagmagatang wala kaming katawan. Oo, tama ka, Sir Seth. Isa ko sa buhay na patunay tungkol sa astral projection o traveling na nagawa ko nang walang nagtuturo sa akin na maalam sa ganung uri ng bagay. Dahil kadalasan noon, maaga akong pinababa ng amo ko at mag-isa lang naman ako sa kwarto ko noon. Kung ano-ano ang mga bagay na nai-explore ko sa laptop ko noon. Isang gabi, habang naghahanap ako ng mga interesting topic, bigla na lamang may nag-pop up sa notifications ko tungkol sa mga UFO. At nang binuksan ko, isang grupo ang nakita ko noon. Nainganyo akong sumali at makinig sa mga videos nila. Isa nga sa mga topics nila ay tungkol sa astral navigation. Dahil sa kuryosidad ko, binasa at pinag-aralan ko ang mga pwedeng gawin kung paano mapaghihiwalay ang kaluluwa sa katawan ng isang tao noon. Hindi ko na ito iisa-isahin dahil napakadelikado nito at pag walang tamang gabay ay baka ikapahamak pa ng iba. Gaya ng nabanggit ng sender mo sa kwento nila, ilang buwan ko ding kinabisado ang lahat ng yon. Sa una, hanggang sa tabi lamang ako ng katawan ko naglalagi dahil hindi ako makalabas ng pintuan o kaya ng bintana. Pero nasisilayan ko ang maliwanag na parang korting bilog na malaki nun. Nakakaakit pagmasdan, pero nakakatakot lapitan. Hindi ko rin maiwanan ng katawan ko gawa ng marami akong nakikitang nakaabang na mga kaluluwang, sabi nga nila, gustong makipag-agawan sa katawang walang kaluluwa. Tumagal ng 1 buwan na ganun lagi ang mangyayari kahit hindi ko na ginagawa ang pag-astral. Bigla na talagang mismong humihiwalay ang aking kaluluwa sa katawan ko. Nakakaloka man pero nakakaramdam na ako ng takot nun. Iniisip ko kung paano kung tuluyan ng humiwalay ng kusa ang kaluluwa ko at mapasok ng ibang elemento ang aking katawan. Hanggang isang gabi, may lumabas sa pabilog na liwanag. Isang makisig na lalaki. Alam kong nasa astral plane din siya kasi
may kinang ang katawan na dala ng liwanag. Hinawakan niya ang mga kamay ko at unti-unti kaming lumutang pero bigla akong bumitaw dahil ramdam ko ang kuryenteng bumabalot sa kaluluwa ko at nakikita kong nangingisay ang katawan ko sa hinihigaan ko noon. Dali-dali akong lumapit sa katawan ko pero bago ko magawa yon, hinawakan niya yung mga braso ko at nagwika ng, "Ako na muna ang bahala sa katawan mo. Hindi siya magagalaw ng kung sino." Sabay hawak niya sa ulo at may nakita akong puting liwanag na pumasok sa katawan ko nun. Kasabay nun, bigla niya akong hinila papasok sa puting liwanag. Ang sumunod na eksena ay para kaming lumilipad. Nakita ko ang buong lugar. Mga liwanag na nagmumula sa mga ilaw. Yung para bang nakamasid ka sa bintana ng isang eroplano. Ang kaibahan nga lang, ramdam ko ang hampas ng hangin na sobrang lamig at tumatagos kami sa mga ulap. Sa isang iglap ay nasa gitna kami ng dagat na may malaking bato. Bumababa kami habang hawak pa din niya ng mahigpit ang kamay ko. Napakalamig ng hangin. Ramdam ko ang panginginig ng kaluluwa ko noon. Hindi ko maisip kung bakit ganun din ang nararamdaman ngayon ng aking katawan. Naputol ang pag-iisip ko nang bigla niya akong niyakap sabay sabing, "Salamat at nagkita ulit tayo, Jessica." Napanganga ko sabay sabing, "Hindi Jessica ang pangalan ko." Nagpumiglas ako sa pagkayakap niya. Ayon sa kanya, ako umano si Jessica sa nakaraang buhay ko. Kung naaalala ko daw ba yung lugar na yon, kung saan madalas umano kaming magtagpo. Sabi ko sa kanya, "Ewan ko sa'yo." Sabi ko, paano ako makakapunta dito ngayon lang ako nagawi dito. Tsaka wala akong maalalang naging nobyo na katulad niya. Oo nga't nakakapanaginip ako noon ng dagat at bato pero hindi ko alam kung saan. Umaatras ako habang sinasabi ko sa kanya yon. "Jessica, nagsumpaan tayo dito noon. Bago ka mawala sa buhay ko na magbabalik ka sa akin." Sabi ng lalaki habang papalapit sa akin. Tapos ay bigla na lamang nagbago ang anyo niya. Umitim ang kaninang kulay kayumanggi niyang balat. Tumangkad at tinubuan ng dalawang maliit na sungay sa noo. Humaba ang mga itim na buhok na para bang may sariling buhay na kusang pumulupot sa buong kaluluwa ko. Sa takot ko ay nagsisisigaw na ako at umiiyak nun. Sa utak ko, iniisip ko na sana ay magising na yung katawan ko para mahatak na ako ng sarili kong enerhiya. Pero bigo ako nun. Paulit-ulit akong nagdarasal at humingi ng saklolo sa Diyos. Pero hindi ako nagtatagumpay. Tawang-tawa ang nilalang habang sinasabing, "Ngayong nasa akin ka na ulit. Hindi na ako papayag na makakawala ka sa akin. Kontrolado na kita. At anumang oras kita kailangan ay makukuha kita." Sa puntong yon, may nangyari sa amin. Nakipagniig siya sa pamamagitan ng kaluluwa, kung saang astral plane kaming naroroon na sa tingin ko ay mundo niya. Pagkatapos ng isang iglap, nasa kwarto na ulit ako nun. Nakita ko ang katawan ko at dali-dali akong pumikit at inisip na bumalik doon. Nagising akong patang-pata. Masakit ang buong katawan ko. Ramdam ko ang sobrang pagod at nakita ko yung mga maliliit na bakat sa balat ko na mga maliit na hibla na gawa ng buhok.
Nag-iiyak ako noon at tinawagan ko yung mister ko sa Pinas. Idinitalye ko sa kanya ang lahat ng nangyari noon. Nung una, ayaw niyang maniwala sa akin dahil baka kinahasa lamang umano ako ng amo ko tapos gumagawa ako ng kwento. Kalaunan, naniwala siya nang pinakita ko lahat ng mga bakat ng buhok sa buong katawan ko sa pamamagitan ng video call. Pinayuhan niya akong makitulog sa kwarto ng ibang katulong para maiwasan ang sumunod na mga mangyayari. Nagpaalam ako sa madam na makikitulog sa katulong ng nanay nila na Pinay din pero hindi ko sinabi ang rason kung bakit ayaw kong matulog ng mag-isa sa kwarto. Gawa nang hindi naman sila naniniwala sa mga ganon. Baka sabihin pa, nababaliw ako. Bali ganun na nga ang ginawa ko. Sa gabi pagkatapos ng aking trabaho, nakikitulog ako kina Ate Lisa. Sa unang linggo, okay naman lahat para sa akin. Pero ang hindi ko alam, sila Ate Lisa pala at ang kasama niyang Muslima ang nakakaramdam na para bang may kausap ako gabi-gabi. Eksaktong 1 linggo, nang kausapin nila akong dalawa na kung maaari daw ay bumalik na lamang ako sa dati kong kwarto. Dahil hindi daw sila nakakatulog ng maayos doon. Gawa umano na may mga ingay daw silang naririnig na sobrang nakakakilabot. Sa ayaw ko naman pong matulog sa kwarto ko. Wala akong choice kundi bumalik na lamang nun. Nilakasan ko ang loob ko at palaging nagdadasal sa Panginoon na sana ay gabayan ako sa pagtulog at hindi ako gambalain pa ng nilalang na yon. Ginawa ko ang lahat. Natutulog ako ng maaga para pagdating ng 3:00 ng madaling araw, nagigising ako para magdasal. Kapag ganun kasi, hindi siya makakalabas sa astral plane. Sinisikap kong magawa lahat yon sa loob ng 3 buwan dahil malapit ng pag-uwi ko sa Pinas. Sobrang puyat ko at malaki na yung eyebags ko dahil mababa sa 4 na oras ang tulog na ginagawa ko sa loob ng 3 buwan na yon. Pag-uwi ko, nagbalik loob ako sa aming relihiyon. Ginamot ako ng pastor namin. Hindi naging madali ang healing process pero naging matatag ako at nagtiwala sa Panginoon. Ngayon ay nasa Saudi ulit ako para makipagsapalaran. Gabi-gabi ay hindi ako nakakalimot na tumawag sa Diyos at magpasalamat sa proteksyon na binigay sa akin at sa buong pamilya. Sa mga nagbabalak pag-aralan ang mga ganong bagay, mag-isip muna kayo ng mabuti at huwag pairalin ng kuryosidad. Gawa ng minsan, yan pa ang magpapahamak sa atin. Ako po si Pinky, tubong Western Visayas. Pero kami ay tumira ng mahigit 2 taon sa Bulacan. Sa kadahilanang ang mama ko at papa ko ay nagtatrabaho doon. Pero nagdesisyon na ang mama ko na mag-abroad. Inuwi kami magkakapatid ng Iloilo. Magta-3rd year high school ako noon. Matagal din na nabakante ang bahay namin sa Iloilo. Ang bahay namin ay ang harap nito, palayan. At ang nasa likuran ay mga puno ng kawayan. 3 kaming magkakapatid. Nasa malapit na bahay lang din po yung bahay ng lola ko at yung kapatid ko na sumunod sa akin. Sa lola ko natutulog. Bali kami lamang ng bunso kong kapatid na 4 na taon. Etong kapatid ko na ito ay yung tipong walang paki sa mundo. Basta makapag-cellphone lang, okay na. Kami na lang sa bahay noon. Unang gabi namin since matagal na itong nabakantihan. Wala kaming ilaw. Ayon sa lola ko pagkatapos ng 3 araw,
saka lamang maayos ang kuryente. Alam ko po nang iba sa inyo ay magtatanong kung bakit hindi na lamang kami doon matulog sa lola ko, pero kami ko kasi magkakapatid ay pinalaki talagang independent doon. Gawa ng panganay ako ang naglinis ng bahay, nag-ayos ng gamit, nagluto ng hapunan. Pagod na pagod. Nag-ayos na kami ng kapatid kong bunso at doon muna kami naglatag ng higaan sa sala dahil hindi pa tapos ang paglilinis ko noon. Isang gasera lang yung nakabukas. Nilalagay ko malapit sa lababo. Dati uso yung kulambo dahil maraming lamok sa probinsya. Ilang minuto lang ang lumipas. Dala na rin ata ng pagod ay nakatulog ako. Sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkatulog ko, nagulat ako at napaupo sa ingay ng kutsara. At merong mabangong amoy kaagad akong naamoy nun. Parang noodles. Hinanap ko yung cellphone ko. 11:11 ng gabi. Kalaliman na ng mga tulog ng mga tao sa probinsya nun. Kaya imposibleng may magluluto pa ng ganong oras. Sa tabi ko ay ang bunso kong kapatid na mantika makatulog. Bumalik ako sa pagkahiga at nagtakip ng kumot sa mukha. Nakiramdam ako noon. May mga maliliit akong boses na naririnig. Mga galaw ng kutsara, tinidor, ingay ng kaldero. Sa probinsya po namin, yung lupa namin ay sa magulang na mama ko. Magkakalayo ang mga bahay. Kaya imposibleng may ibang tao sa bahay namin noon. Sumunod na araw, Sir Seth, sinabi ko ito sa lola ko. Yung lola ko ay napakarelihiyosang tao noon. Agad siyang nagpunta sa bahay at nag-pray over. Kasama kami magkakapatid. Ayon sa kanya, baka umano sa haba ng panahon na wala kami ron. Natirahan umano ito ng mga elementong hindi nakikita. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Medyo OC po ako sa paglilinis doon. Hampas ng walis sa paligid, pagpapaspas ng agyo. Kinahapunan, 4:00. Nagsisiga ako ng mga tuyong dahon. Panay na ang hagod ko sa katawan ko na parang nangangati ako mula paa, braso, mukha ko. Kamot ako ng kamot na ang buong akala ko ay mga alikabok at dumi lamang yon. Kaya ako'y nagdesisyong maligong kinahapunan. Kinagabihan, ganun pa rin. Kamot ako ng kamot. Akala ko allergy lang. As usual, nakatulog ako sa pagod. Kinaumagahan pagkagising ko. Gulat na gulat ako sa balat ko. Puro butlig-butlig na may itim. Agad akong pumunta kay Lola. Nilagyan niya ito ng cream lahat ng sugat ko sa katawan. Pupunta daw kami mamayang hapon kay Tia Nelly, yung isa sa mga manghihilot at magtatawas sa lugar. Baka umano meron akong nasagi sa bahay sa kakalinis ko nun. Pumunta kami kay Tia Nelly. Nakaupo ito sa labas ng bahay nila. Nananaba ko. O anong nangyari kay Pinky? Wika ni Tiyay. Doon na po nakwento ni Lola kay Tia Nelly. Sinulyapan ako ng matanda. Pinaupo sa malapit sa pintuan. Kumuha siya ng dahon. Nagpausok ng kamangyan. Umusok ito na nakasilid sa maliit na lalagyan. Itinapat niya sa akin. Sa kanya na ako pinagpagan ng dahon na hindi ko alam kung anong tawag nun. Ayon sa kanya, napaglaruan naman ako ng mga elemento na tumira sa bahay namin. Ilang araw ang lumipas. Yung mga kati-kati na tumubo sa akin ay bigla na lamang naglaho. Para bang normal na ito. Nagkaroon ito ng peklat at sa tumubong yon, tumagal ang paghilom ng mga sugat.
Simula ng araw na yun ay palagi na kaming kapatid ko na nagro-rosary. At sa katagalan na rin, nawala na rin yung magkakaibang naririnig namin tuwing gabi at mga ibang kakatakhang bagay sa bahay namin.